Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Patuloy na kinakalampag ng grupo ng mga tsuper na piston ang pamahalaan sa panawagang ibasura ang value-added tax sa langis at itaas ang pasahe. Ang panawagan ng grupo sa report na ito. Nagsagawa ng malawakang kilos protesta ang grupo ng mga tsuper na piston ngayong araw. Kasalukuyan nagsasagawa ang mga ito ng tigil pasada sa panawagang ibaba ang presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng All TV News kay Camo Di Floranda, dapat panagutin ang mga naglalakihang oil companies dahil bakit daw sipa ng sipa ang presyo ng petrolyo, gayong ang ginagamit pa naman ay reserbang langis na hindi pa dapat mag-mark up ang presyo. Pati naman niya sa datos mismo ng Department of Energy na tayo ay may supply sa loob ng 50 hanggang 60 days. May supply, yung sipsilin yan. Kahit di kumalaw nga sa international market, dapat hindi siya nag-automatic. At yung supply natin, ayon din sa Department of Energy hanggang April pa. Hanggang katapusan pa ng April. Kaya itong mga pagtas na ito, yun yung pagpapakita ng lalong lumalaki yung overpricing. Humihirit na 5 pisong dagdag sa pasahe ang piston kasama ang manibela, grupong bayan at kilusang Mayo 1. Hindi raw sasapat ang 5,000 pisong subsidy mula sa gobyerno para masolusyonan ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Dismayado tayo sa direktang pagbawi ni Bongbong Marcos sa halagang piso na lamang ay binawi pa. Dapat ang binawi ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi yung maliit na kita, kundi dapat ang binawi niya yung usapin ng mataas na presyo ng petrolyo. Dahil dito ayon sa piston, nararapat lamang na ibasura ang VAT at excise tax sa langis, i-rollback sa 55 pesos ang presyo ng krudo at ibasura na ang oil deregulation law na nagpapahirap lamang sa ating mga tsuper at masa. Ang sinasabi natin, hindi lang dapat i-tax yung galawin ng gobyerno. Kasi mas malaki yung buwis sa produktong petrolyo sa diesel Lalo sa ilalim ng VAT, kasi 12% ibat yan. Sa ngayon ay halos umaabot na ng 12%. Ilalim ng 12%, umaabot na po ng 11 pesos per liter. Yung nakapatong sa VAT. Kaya sinasabi natin, katong hearing sa Senado, at sinasabi natin, hindi lang dapat suspension, kundi tahasan ng ibasura itong batas na ito, sapagkat napatunayan naman na hindi naman talaga nagsilbi sa interest ng mga driver at operators ng ating mamamayan. Nagpahayag din ng pagtutol ang manibela sa aksyong ginawa ng administrasyon sa pagsuspende sa taas pasahe. Suportado rin ng Gabriela National Women's Alliance ang kilos protesta. Ayon kay House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago, ang kababaihan at mamamayan ang direktang naaapektuhan lalo na sa taas ng pamasahe, pagkain at araw-araw na gastusin. Iniulat naman ng grupong Full Tank Batangas na nakatanggap umano ng pananakot at pagbabanta ang ilang driver na lumahok sa protesta. May ulat din mula sa SECOM Parañaque na pinigilan ng ilang otoridad ang mga tsuper habang nagsasalita, kabilang na ang pagtatangkang agawin ang mikropono ng isang nagpoprotestang driver. Samantala, upang panatilihin ang seguridad at kapayapaan, nakaalerto at handa ang Philippine National Police sa nagpapatuloy na malawakang transport strike na ito. Nasa 10,000 pulis ang nakaposte ngayon para i-monitor ang sitwasyon sa NCR. May free ride ring alok ang PNP sa mga stranded commuters. Magpapatuloy ang transport strike ng piston sa buong Metro Manila hanggat hindi dinidinig ang kanilang hinaing. Kaugnay niyan, ilang mga syudad ang nagbigay ng libreng sakay sa gitna ng malawakang tigil pasada ng grupong piston. Samantala, magbibigay ng 50% discount ang Department of Transportation sa lahat ng pasahero ng MRT3 at LRT2. Simula yan March 23. Kasabay ng malawakang transport strike na inilunsad ng grupong piston, agad nagpatupad ang ilang ahensya ng pamahalaan ng libreng sakay upang matulungan ang mga pasaherong apektado ng tigil pasada. Sa Quezon City, nakahanda ang mga e-trike ng Department of Public Order and Safety at mga sasakyan mula sa mahigit 140 barangay upang magsilbing alternatibong transportasyon para sa mga residenteng maaapektuhan ng transport strike. Nagbigay rin ng libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng Malabon para sa mga pasaherong naaapektuhan ng tigil pasada.
Nagtulong-tulong naman ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Manila Police District upang maghatid ng libreng biyahe sa mga commuters sa lungsod ng Maynila. Sa Davao City, nakahanda rin ang Love Bus upang magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero habang nagbigay rin ng transport assistance ang Police Regional Office ng Negros Island sa mga commuter. Patuloy namang minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon upang matiyak ang kaayusan ng biyahe at kaligtasan ng publiko sa gitna na nagpapatuloy na transport strike. Samantala, inanunsyo naman ng Department of Transportation na magpapatupad ito ng 50% discount sa pamasahe sa MRT3 at LRT2 simula March 23 bilang karagdagang tulong sa mga pasahero. Nakikipag-ugnayan naman ang DOTR sa Light Rail Manila Corporation para sa nasabing diskwento sa LRT1. Inamin ni Pangulong Bongbong Marcos na limitado ang opsyon ng Pilipinas pagdating sa pagkukuna ng karagdagang supply ng langis sakaling maubos na ang stock nito sa Abril. Pero pagtitiyak niya, tuloy-tuloy ang paghahanap ng gobyerno ng alternative source ng langis. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Tali ang kamay ng pamahalaan pagdating sa nakaambang pagkaubos ng supply ng langis sa Pilipinas. Yan ang pag-amin ni Pangulong Bongbong Marcos, gayong hanggang sa katapusan na lang ng Abril ang stock ng bansa. Pero tuloy-tuloyan niya ang paghahanap ng ibang pagkukunan ng langis sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan na siyang major source ng langis ng bansa. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. Pagtitiyak naman ng Pangulo, ginagawa lahat ng kanyang pamahalaan para hindi masyadong maramdaman ng publiko ang epekto ng krisis sa langis. Ang talagang habol namin dito is to keep yung hanap buhay ng tao, na meron sila pa rin hanap buhay. And the only way to do that is kung hindi natin, halimbawa yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike, dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Nauna nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na tatagal pa ang supply ng bansa hanggang Abril. Sa Asia, Malaysia, India at Brunei ang kinakausap ng bansa bilang alternative source ng langis. Nakipag-ugnayan din daw ang bansa sa US, Canada, Russia at iba pang South American countries. Samantala, sa kabila ng krisis sa langis, nakadulog pa rin ang Pangulo sa ilang mahalagang aktibidad. Kaninang umaga, nagtungo siya sa Bataan para tingnan ang mga bagong tayong prefabricated classrooms sa Mariveles National High School, Alasasin Annex. Tugon raw ito sa kakulangan ng classroom sa bansa dahil sa loob lamang ng 2 linggo ay kaya nang makapagtayo ng isang silid-aralan. Isa-isang ininspeksyon ng Pangulo ang mga classroom, pati na ang palikuran sa paaralan at ang paggamit ng mga learning tablet ng mga mag-aaral na nagmula sa provincial government ng Bataan. Pinaunahan din ng Pangulo ang 129th Founding Anniversary Celebration ng Philippine Army sa Fort Andres Bonifacio. Dito inihayag ng Pangulo ang commitment ng kanyang pamahalaan sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Michelle Guillam para sa All TV News, Channel 2. Sa sports balita, maghaharap na bukas sina Pinay tennis sensation Alex Ayala at Laura Sigmund para sa round of 64 ng WTA 1000 Miami Open. At Philippine Women's Football Team muling nakapasok sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil matapos talunin ang Uzbekistan sa do-or-die match sa AFC Asian Cup qualifiers. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Bukas nakatakdang magharap sina Pinay tennis sensation Alex Ayala at Laura Sigmund ng Germany para sa round of 64 ng Miami Open. Kasalukuyang nasa 53rd spot ang WTA ranking ni Sigmund na may 2 singles title, habang nasa 29th spot naman si Ayala na nakaabang matapos makuha ang first round bye. Susunod sa listahan ni Ayala ang Linz Open sa Austria, ang kanyang unang clay court appearance ngayong season. Sa ikalawang pagkakataon, muling nakapasok sa FIFA Women's World Cup ang Philippine Women's Football Team matapos talunin ang Uzbekistan 2-0. Umalago ang koponan sa second half ng laban kung saan nakaiskor ang unang goal si Angela Beard sa 47th minute ng pitch. Agad naman sumigunda si Jacqueline Sawiki ng header sa 51st minute ng pitch. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nakapasok ang Pilipinas sa FIFA Women's World Cup. It's just another step
in the right direction for Philippine women's football, and it shows that Philippine women's football belongs on the world stage. Para sa bayan! Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami ngayon sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.